Hi guys! This is Mai and welcome to My Goodness. Okay, so today guys, magluluto naman tayo ng Spanish bread. Simpleng-simple lang gawin ito, pati yung filling niya. Panoorin nyo hanggang dulo para malaman nyo kung paano ko ginawa. Umpisahan na natin. Alam niyo naman gumagamit ako recently ng active dry yeast. So, ito yung gagamitin natin. Meron tayong dalawang milk dito. So, this is a total of 250 ml. So, ito yung 125 ml. Or 125 grams rather. Yun ang ginagamit natin sa pagme-measure. Now, itong kalahati, papainitan ko lang kasi dito ko ilalagay yung ating dry active yeast para mag-activate. Pero kung gumagamit kayo ng instant dry yeast, then no need to activate. Pwedeng i-mix nyo na diretso sa inyong flour. Gagawin ko lang itong maligamgam at ilalagay natin itong ating yeast. Okay, so na-microwave na natin guys yung ating milk. Lalagay ko na itong ating yeast. So, tandaan nyo guys, ginagawa ko lang ito dahil gumagamit ako ng active dry yeast or dry active yeast. Instant yeast, diretso nyo na. Okay? Hindi nyo na kailangang ipa-bloom. So, ang tawag ko dito, pinapa-bloom natin yung ating yeast para mag-activate. So, now, after this, lalagyan ko siya ng konting sugar. Kumuha lang ako ng sugar dun sa measured sugar natin na 100 grams. So, yan. Gagamitin natin yan para maging active yung ating yeast. Pagkain niya kasi yung sugar. So, ma-activate because of the sugar. At yung maligamgam na environment. Okay. Then, after yung i-mix yan, let it sit hanggang mag-bloom around 10 minutes. So, i-set aside lang natin. Nakita niyo, di ba? Mamaya magkakaroon niya ng mga bula-bula. Para malaman nyo na active nga yung yeast nyo. Now, kapag hindi yan nag-bloom o hindi nagbula-bula, ibig sabihin, patay na yung yeast. So, kailangan bumili na kayo ng bago. Okay. And then next, ito naman yung kalahati pa ng milk. Ima-microwave ko ulit ito para maging mainit. So, ito kailangan mainit na mainit. Ito naman kanina, kailangan maligamgam lang. 15 to 20 minutes. Ito mga 1 minute para mainit. And then, I'll get back to you. Okay, so guys, ito na. Yan, makikita niyo yung ating milk, umuusok-usok pa yan. Kaya natin pinainitan yung ating milk kasi gagawa tayo ng bread improver o roux. Dito sa ating measured flour, kuha ko ng half cup. Lalagay ko sa kanya kagad. Immediately kasi habang mainit. And then, parang niluluto mo yung flour. Okay. So, if you've been in my channel, lagi ko tong ginagawa before sa ating mga bread. Kasi nakakatulong talaga siya. Nakakatulong siyang ma-extend yung life ng ating bread. Yung form. Okay, mataas ang form ng ating bread. Hindi siya flat, kundi nakausbong o matambok yung ating tinapay. But if you don't want to do this, okay lang din naman. Lalo na kung pangkain lang. Okay, so maglalagay na tayo ng ating sugar. Yung ating egg. Yung salt, nilagay ko dito sa isang tabi lang para hindi masyadong ma-mix dun sa yeast. And then, nagbula-bula na yung ating yeast. So, pwede na nating gamitin. Then, ito na, malamig-lamig na yung ating bread improver or roux. Lagay na natin. So, hindi na siya mainit. And then, mag-start na tayo mag-mix. Meron pa tayo isang ingredient na hindi natin nilagay. Ito yung ating butter. Mamaya ko siya ilalagay. Kailangan mag-mix muna tayo or mag-knead ng around 10 minutes bago natin ilalagay yung butter. Or maybe 5 minutes, pwede na.
Okay, so after 5 minutes of kneading, ganito na yung itsura ng dough natin. Pero medyo matigas pa siya. Maglalagay na tayo ng butter. So yung paglalagay natin ng butter, pa konti-konti. Para ma-mix mabuti dun sa ating dough. Tutuloy ko na yung pag-knead habang ilalagay natin yung ating butter. And then, bantayan nyo lang para na-scrape nyo yung bottom part nyo. Okay, then, mix lang natin hanggang sa wala na kayong nakikitang butter sa paligid ng ating mixing bowl. Sabihin, kumapit na siya dun sa dough. Then, mag-start na naman kayo ng count ng kneading time. Okay, and then balikan ko kayo. Okay guys, so after 10 minutes of kneading, after natin nilagay yung butter, so make sure muna na kumapit lahat yung butter doon sa dough bago kayo mag-start ng timer nyo. 10 minutes more. Yan, ang ganda ng dough natin. Ayan o. Ayan. Stretchable. At saka very soft yung dough. Minsan hindi nyo ito ma-achieve na ganito ka-soft kapag hand kneading ang ginagawa nyo. So apply kayo ng autolyze method, yung pagre-rest nyo yung dough after i-mix yung mga ingredients para makatulong yon na makagawa ng gluten. At hindi na kayo masyadong mahirapang mag-knead. So ngayon, papaalsahin natin ito for 1 hour and a half. Depende kung gaano kainit sa lugar nyo. Pag mainit talaga siya, minsan 1 hour, maalsang maalsa na. Depende kasi sa yeast na ginamit nyo. Pero mas masarap talaga pag mas matagal, 1 and a half, para malasa yung ating bread. Okay. Tatakpan ko lang to. And then, I'll get back to you pag nag-double na yung size na ating dough. Okay, so guys, after 1 and a half hours, ito na yung ating dough. Ayan. So, dumoble na yung laki niya. Pump lang, or punch natin, para makawala yung mga air o gas. And then, lipat natin dito. Okay. So, ito na yung ating dough. Hatiin ko to sa dalawa kasi yung kalahati, ipapakita ko sa susunod na video kung anong gagawin ko sa kanya. And then, itong isa gagawin natin for today. Check ko muna kung gaano kalaki o karami yung ating dough. $522. Okay. So, parehong 521 grams. Okay, set aside ko muna itong isa. And gagawin natin yan for the next video. Takpan ko muna. So, ito na yung half ng ating dough. And gagawin natin itong Spanish bread. So, pwede natin itong i-divide into 40 grams. 45 pwede. Ayan, 44. Itong Spanish bread natin, ito yung simpleng Spanish bread lang na gagawin natin. Pero masarap siya. Okay, so we were able to come up with 12 pieces of dough. So, bilugin lang natin ulit, gaya ng dati. Para mas madaling i-form. Tsaka para mas makinis
yung gawa nyo. Alright. Meron tayo ditong brown sugar at saka butter. Okay. Latin lang natin yung ating dough. Itong gagawin natin, dapat matulis dito sa dulo. Ayan. So, pipisain nyo or ipin down nyo yung dulo para hindi gumalaw. So, ganyan lang naman siya. And then, maglalagay tayo ng butter. So, dapat yung butter natin ay malambot na. So, hindi nyo papaabutin dito sa dulo yung butter kasi hindi nyo masasara. Yan. And then, nalagyan natin ng konting sugar. Sprinkle lang. Then, i-fold na natin. Yan. Lagay nyo lang dyan sa baking mat nyo para pag umalsa man siya, magagalaw pa rin natin later on. So, depende na sa inyo kung gaano kadaming sugar, pero wag masyado kasi masyado matamis and sponge bread ito. Yan. There. So, this is the last one, guys. Okay. So, ito yung ating baking sheet. Anim. Okay, so guys, paasahin na natin ito. And then, balikan ko kayo after an hour. Yan. So, ang cute-cute na. Ang cute-cute niya talaga. Okay. So, bago nyo pala ilagay dito sa baking pan, guys, dapat na-roll nyo na sa breadcrumbs. Ganyan siya. Nailagay ko na sa baking pan, pero nakalimutan kong i-roll sa breadcrumbs. So, don't forget. So, after 45 minutes, so ganyan na yung itsura ng ating dough. Dapat napipreheat na kayo ng oven at isasalang nyo na ito at 180 degrees Celsius.
So, hintay lang kayo ng 15 minutes para mag-preheat yung oven nyo. And then, saka natin siya i-bake. Okay, balikan ko kayo after our baking process. Alright, so guys, ito luto na yung ating Spanish bread. Yan. Naku, napakainit pa niyan, guys. Cute. So, I bake this for 20 minutes. Pwedeng 18 to 20 minutes. Crispy na siya eh. Okay. Check natin. Ayan yung likod. Tingin pa tayo ng isa pa. Yung gitna. Ayan. So, yung pagka-brown niya, sakto lang naman. Tikman natin yung lasa. Ayun o. Lumalabas yung butter. Wow, so hot. Mas prefer ko talaga yung ganitong klaseng Spanish bread. Ang nilagay lang natin ay butter, pwedeng margarine. Pero kung maglalagay kayo ng margarine, guys, gamitin nyo yung mga margarine na nabibili sa grocery. Na parang, akala mo butter, pero margarine pala siya. Yun. Yun ang gamitin nyo, para mas masarap. Ayoko kasi ng parang lasang, panaderia na margarine. Masarap. Lasang-lasa may yung butter. Kaya nga mas masarap kung butter kasi mas level up yung lasa. Mas masarap siya. Ubus ko kagad eh, no? Ay, nako. Hinawakan na lahat. Ayun, no? Yung butter. Napupunta kasi yan sa ilalim minsan. Ay, naku, ang sarap naman. Hindi siya sobrang matamis. Hindi rin siya sobrang overpowering yung butter niya. Sakto lang. Importante, budburan nyo ng sugar na brown. Kasi yung brown sugar may molasses taste. Mas masarap siya kasi sa white sugar. Yummy! Ito yung gusto kong Spanish bread. Simpleng-simple lang. Gawin nyo na, guys, and let me know what you think of my own version of Spanish bread. Have a great day, everyone. Enjoy baking. Bye! Init. Wow, mainit pa siya.